po dito ay nakita siya sa gilid ng Buwed River sa Cannon Road. Unay walang malay at hindi ho nagre-respond. Nakuha siya ng mga rumusponde na hating gabi. Nadala pa sa dineklarang patay ng doktor na si Gian Frances Salinas, 12:02 ng hating gabi. Sir, paari niyo po bang ikwento, sir, kasat nung di nangyari, di natanggap tayo ti report? Ay, Haan, Sir J, pa nagkwa tayo, di natagpoon tayo isuna, anya ti Gano'n po ba kahirap yung ginawa natin? Ay! One po. Pag-upload. retrieve po. Medyo masukal po ba yung area? ano naman ang mahirap diyan, wala kasi tayong anchor point. Yun yung challenge sa rescue operation na nangyari kanina, walang anchor point, kaya gumawa tayo ng paraan. Gumawa tayo ng artificial na anchor point para makababa. With regards naman sa operation, kaya naman actually. Gaano kalalim, sir? Ito ma'am, mga ano to siya? 40? 50 meters? More or less 60 meters. Pag 60 meters, kaya kukumpara mo sa height ng building, ilang palapag po yun, sir? Yan mga ano yan, 4? 5? 5 palapag na building. Ano yung state ng ano niya, sir, nung pagbaba niyo, pag-retrieve? Ano ang itsura Unconscious niya? po ba siya? Unconscious na kasi ano eh. Negative pulse, negative breathing na rin siya. Matigas Tapos, na po ba yung katawan? Hindi pa naman. Yung mga ano lang, yung mga limbs, upper limb tsaka lower limbs niya, yung mga broken. Mga paa, kamay, putol-putol. Pero no breathing, tapos wala ng pulse. Oh, wala. So, mako-confirm natin na wala na talaga. Yes ma'am, pero doktor pa rin naman ang mag-declare na. Ano yung sa itsura niya sa pagkaano niya, sir, sa mga bato? Paano yung itsura niya? Nakahiga siya sa may, nakaside siya sa may bato na nakaganyan, parang nakatikot. Ang driver naman po ni Cabral, ang pangalan ay Ricardio Muñoz Hernandez, siya ang huling kasama ni Cabral. At sa kanyang kwento, binabagtas po nila ang Cannon Road mula Baguio nang magsabi si Cabral na ibaba siya sa Purok Maramal, Sitio Camp 5 sa Barangay Camp 4 alas 3 ng hapon. Kwento mo naman, anong nangyari? Umaga po, dito po kami sa may Cannon Road na nagtambay po kami at papalipas po ng parang lang po, tatanggal na stress. Tapos pinalis po kami ng mga pulis kasi bawal po rito at accident po yung lugar. So dumiretso na po kami ng Baguio, kumain, tapos check-in, tapos niyaya po ulit niya akong pabalik dito. Apo. Ngayon, sabi niya alas 3, sabi ko, mamaya na lang po ma'am. Bumaba kami po mga 2:30, dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago ko naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko, wala na po dito sa pwesto niya. Ngayon, sinilip ko yung baba, hindi ko naman po makita. Kasi natatakot din po ako, baka mahulog ako. So, umiikot po ako, nagtanong po ako sa mga tao dito na kung... Nagsabihan niya ito na iwanan lang siya doon. Pero dalawang pangyayari to, Jen, ha? Una ay dumaan sila sa lugar. Oo. Bumaba sila, pero sinita sila ng pulis. Opo, pinalis kasi pinalis medyo mapanganib daw po sa lugar na yun. Ang sabi ng driver, bumalik sila sa may malapit sa hotel, kumain, at nagpunta sa hotel. Bago bumalik ulit rito. Doon sa site, sa area pa rin yun. Ibig sabihin, 2 beses sila pumunta. At yung sa second time, dito na nagpaiwan si Cabral. At sabi sa driver, balikan mo na lang ako. Nung pagbalik niya ng bandang alas 5 na ng hapon, hindi na niya makita si Cabral. Bumalik si Hernandez sa hotel kung saan sila naka-check-in. Wala din daw po doon eh. Kaya bumalik siya sa Cannon Road view deck kung saan nandun ng Station 8 ng Baguio City Police Office. Humingi na siya ng tulong. Kasi gumabi na eh. Madilim na.
At dahil dito tumulong po ang pulis sa paghahanap at doon nga po nakita, doon sa site, sa ibaba, 30 metro mula sa riverbank ang katawan po ni Cabral bandang alas 8 na po daw ito ng gabi. Walang nakitang dumaan na babae, wala nang daw po. Tapos bumalik po ulit ako para silipin. Talagang wala po. Umakyat po ako sa may Baguio ulit. Tingin ka dito, Tinapos kuya. sa hotel. Kuya, dito tingin ka yan. Sa hotel, pinunta namin yung chinek-checkinan na tinanong ko yung receptionist. Wala naman daw po doon. Tapos balik na ulit po ulit ako dito sa may Cannon Road para hanapin. Kaya lang, gabi na po, hindi ko na masyadong makikita yung hindi ko kabisado yung daan. Nagpatulong na po ako sa mga pulis para hanapin. Wala naman po akong flashlight na pwedeng pang flashlight. Kaya sa kanila po ako humingi ng tulong. Kapan. May mga report din na nagsasabi na nahulog si Cabral at ito ang sinusundan ng investigasyon sa ngayon. Saan kayo galing? Bago Bago kayo nakarating ng Baguio, kuya. galing po kami ng Maynila. Anong sadya nyo sa... Ano lang po, magpapalipas yung para magre-relax lang po siya. Dahil... Hindi ko po alam kung anong dahil na pag-relax. Basta yun lang po ang alam ko. Nung Hindi ko naman alam na ganun po ang mangyayari. bumibiyahe po kayo, wala po siyang kinukwento? Wala naman po siyang kinukwento sa akin na ano. Kung meron siyang problema, wala naman po kinukwento sa akin. Basta yun lang po. Pag upo niya, matutulog. O sabi ko lang, tulog po kayo dyan, pahinga. Yun lang po, wala nang iba. Wala siyang imek? Naimik nga po, yung sabi niya, saan tayo kakain? Sabi ako na ba? Sabi ko, hindi po ma'am. Ito lang, bahala ko. Saan tayo kakain? Yun lang po. Wala na po iba. Anong mood niya during that time? Malungkot? O... Yung sa kanya naman, sabi, okay naman po yung aura niya. Hindi naman po siyang ganun kalungkot na wala naman po sa mukha niya na ganun ang mangyayari. Wala po kong alam. Yun lang po. Pero bago mo siya iwan dito, kuya, may mga sinasabi ba siya? Wala na po siyang pagbaba niya lang. Ang sabi lang sa akin, balikan mo ako. Yun lang po, wala na. Nakailang beses po kayong balik, kuya, no? Pumunta kayo dun sa hotel, tapos balik. Bakit? Balik dalawa lang po. Umaga at saka nung hapon. Bakit pinili mong balik-balikan? Nararamdaman mo ba na andito? O ano? Hindi po, siya po ang gustong bumalik dyan. Na sabi niya, gusto ko doon. Siyempre ako naman po, driver lang ako sumunod sa kanya para pag-drive ko siya papunta rito. Wala kang hinala na meron siyang kakaibang gagawin? Wala naman po akong hinala na Or kutob? gagawin niya yun. Kung alam ko lang po, hindi na kami bababa rito, doon na kami sa hotel magpe-permis. Nung unang balik mo, kuya, ba't mo sinilip? Naramdaman mo ba na baka tatalon o baka may Hindi, ginawa? sinilip ko, baka mamaya po nahulog, kaya sinilip ko. Wala naman po ako nakita, kaya umalis na uli ako para magtanong. Kuya, ba't hindi mo siya pinigilan? Hindi ko po nakita siyang gagawin niya yun. Wala po ako dyan, nandun po ako kasi umalis po ako. Kiniwan ko po siya para kung magre-relax siya, babalikan ko na lang siya. Kuya, kanina nung inaangat yung body bag, anong naglalaro sa isip mo nung nakita mo na siya? Wala, naiyak na lang po ako. Hindi ko akalain gagawin niya po. Kasi driver lang po niya, may tiwala po ako sa kanya. Saka sabi niya sa akin, tutulungan niya ako habang buhay. Kaso ganun po ginawa niya. Hindi ko po alam. Yun lang po. Salamat. Kasi sa paglalahad mo, Nelson, parang gusto niya talagang pumunta sa lugar na yun eh. Bumalik pa eh. Opo. Una, tama ba yung sinabi mo na binawalan sila ng pulis sapagkat mapanganib yung lugar na yun? Opo. So, umalis nga. Opo. Tapos sabi mo, bumalik uli. So, ibig Bumalik sabihin, parang gusto niya pumunta talaga sa lugar na yun. Oho eh. Pangalawa, napansin ko, sabi na bagit mo kanina, bumalik yung driver para balikan siya, di ba? Opo, kasi sabi ni, iwanan mo ko pero balikan mo rin ako. Oo nga, pero hindi ba niya hinintay na dapat tatawag? O, balikan mo na ako. Di ba dapat may... Ay, usually ganun ho eh. Hindi ba dapat tatawagan ka? O, balikan mo na ako rito. Nasaan ka na? Ang tagal-tagal mo naman. Ayun nga. Opo. So bakit kagad bumalik yung driver nang wala pang pasabi?
Mga isang oras daw po Isang ito. oras sa pagitan, nagpakarga daw siya ng gas, di ba? Yun ang mayroon pang storya Oo gano'n. nga, pero di ba karaniwan, hihintayin mo yung... Tawag ng boss mo. Kasi iwanan mo na muna ako dito. Opo. Di ba pangkaraniwan? Te-text na lang kita. Tatawagan kita. Wala bang ganun? Wala po. Walang ganon, Sen, ano? Dahil alam naman natin, si Yusek Cabral ay dating nagsilbi sa DPWH Opo. at alam din natin very sensitive yung kanyang posisyon. Lahat ay mag-agree sa katotohanan na yung kanyang posisyon na yon ay masyadong maraming naglalaman yun ng maraming impormasyon tungkol sa kung paano inilalatag ang mga proyekto ng ating pamahalaan. Kasi DPWH ito, Jen, Opo, Nelson. Yusek for planning po siya. Oho. At hanggang sa maaalala ko, mula nung ako ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee, ay talagang halos umiikot sa kanyang opisina yung mga unang katanungan dyan. Opo. Lalo na yung mga proponents ng projects, kung paano nilalatag yung mga tinatawag na, kung paano pinalalaki yung mga pondo, kung paano binabahagi. Talagang yung opisina niya ang nakatutok dyan. Oho, tama. At maliban pa dun sa tinatawag nating mga applications. Siya yung umahawak kasi niyang mga applications. Ganun ho ba? Oho. So siya yung nakakaalam kung ano yung mga coordinates Yun. ng mga project. Oho. Kung talagang gugustuhin niya na sabihin kung nasaan ang mga coordinates ng lahat ng projects, lalong-lalo na yung pinag-uusapan noon na flood control, siya talaga ang bukod na opisinang nakakaalam ng lahat ng mga sensitibong impormasyon. Nasa opisina po niya yun, no? Ngayon, dahil nga sa kahalagahan ng opisina niya, nung kasagsagan na nagtatanungan tungkol dyan, ay nagbitiw nga siya. Oho. At mula doon ay wala namang masyadong ginawa na yung Blue Ribbon Committee. At marami nga nagtataka, ba't ganon? Oho, oho. Gayong siya yung pinakamaraming nalalaman dyan, parang wala lang. Oho. Pagkatapos, maraming nagsasabi na nakakuha ng mga impormasyon na maaaring makapagbigay ng kung ano-anong related na Oho. mga ibang tatalakayin at maaaring ma-involve yung maraming tao. Kaya siguro ngayon, kung mo nangyari yan, talagang aasahan mo na babangon ng mas maraming tanong. Opo, marami talagang tanong. Mas maraming tanong ngayon kaysa kasagutan. Oho. Yung nangyari dyan, ako unang-una, dahil kakilala ko naman siya, sa trabaho ko sa Congress noon sa mababang kapulungan hanggang sa maging senador ako, may pagkakataon talaga na nagkakausap sa mga hearing. Opo. Kaya kilala ko naman siya ng personal. Ayun. Oho. Kaya hanggang sa ako'y maging Blue Ribbon Committee, nasama nga siya sa unang mga pagtatanong dahil nga sa sensitibong pwesto niya sa DPWH. Oho. Opo. O ngayon, nangyari nga ito, inaasahan natin na marami talaga yung magdududa Tama. sa nangyari sa kanya. At lalo pa nga, naalala ko, di ba dapat nakatakda sa humarap sa ICI, Sa di ba? ICI noong December 15. Tapos hindi rin siya pumunta, no? Kasi nakarating. Wala rin pasabi kung pupunta o hindi. Kung maalala ninyo yung dalawa, naging guest natin. Si Kong Lian Libiste po. Si Kong Lian, anak ng aking kumare. Opo. At mula sa kanya ay nagsabi siya rito at dito niya unang inilahad Yes. na meron siyang nakuwang mga sensitibong impormasyon na binigay mismo ng opisina ni Secretary Yusek Cabral, bago pa nangyari. Opo. Itong Ang Office of the Ombudsman ay nag-utos naman na lahat ng gadget, ibig sabihin mga cellphone o kung anumang computer, laptop, ay ingatan. Ito bakit ang ombudsman ang nagsabi noon? Siguro kung ombudsman ang nakunan ng reaction, diba dapat pulis? Oo nga, no? Dapat kasi yung siguro yung mga investigador
Opo, yung mga pulis. Kasi kung hahanap ka ng lead, halimbawa, pero ipaalam niya sa mga mga partido ni Yusek Cabral. Opo. Sa tingin ko, hindi yung ombudsman ang nagpapanukala ng ganun, kundi yung mismong mga investigador na nagsisimula para malaman ang mga katotohanan sa pangyayaring ito. Bagay, Di ba? malamang SOP naman sa mga pulis. Siguro nakunan lang ng reaksyon ng reporter, si Ombudsman Remulla.